Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandyan din si Jane Mirafuentes, meron siyang 63 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 62 na mga comments. Nandyan din si Debina Dicuatin, meron siyang 57 na mga comments, and Phil Macabato, meron siyang 55, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, syempre, pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks na Sir Ivan. Thank you so much kay Juju's World. Nagbigay sa atin ng 3 Australian dollars. And thank you so much also kay Outsider Pinay Nurse from US. Nagbigay sa atin ng 5 US dollars. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan, siyempre yung mga ok-ok na mga DDS China tours, like for example, itong si Amy Marcos, itong sila si Cayetano, si St. Peter Cayetano. Pag-uusapan din natin si Robin Padilla mamaya, at saka lalo na itong si Bato de la Rosa. Kasi nga sumibat mga kababayan, di ba? Tumakas na or nakatakas na. So, meron din po tayong ipapakita mamaya na mga ebidensya na kung saan talagang mapapahiya dito itong mga DDS. Kasi nga 'di ba, binabaliktad nila yung mga naratibo at binabaliktad nila yung totoong nangyari. Maraming mga ebidensyang hawak si Sir Ivan, okay? But for that, dito muna tayo siyempre sa good news. Kasi nga yung good news mga kababayan, dahil ho sa nangyayari dyan sa kaguluhan sa Senado, lalo na dito sa mga DDS, natatabunan kasi sa mga balita yung mga lakad ni President BBM at saka yung mga bagong programa ng ating gobyerno. So dito muna tayo sa good news. For more details, let's watch this. Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng dalawang executive order na layong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang pakikipagtulungan ng bansa sa ibang developing countries. Sa ilalim ng Executive Order No. 117, ang Department of Social Welfare and Development na lamang ang magiging pangunahing kagawaran sa pag-accredit ng social welfare and development organizations na tumatanggap ng tax-deductible donations. Kikilalanin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang accreditation ng DSWD para mapabilis ang proseso para sa non-profit organizations. Layunin ng EO na mabawasan ang requirements para sa mga non-stock at non-profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Inilabas din ang Executive Order No. 115 para palakasin ang Technical Cooperation Council of the Philippines. Layunin naman itong palawakin ang technical assistance ng bansa sa ibang developing nations sa ilalim ng programang Development Philippines. Sa bagong setup, pamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang TCCP habang Vice Chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Kabilang din sa konseho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nakaayon ang mga proyekto sa development goals at foreign policy ng bansa. Samantala, administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na pinalalawak at pinaigting ang mga serbisyong medikal sa mga Pilipino.
Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael na kapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin. Malaking tulong siya in the sense na sa ngayon, yung anak ko po kasi, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na nakaka-discount naman kami ng na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin. Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik. Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yung through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay naman po ng PhilHealth. Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. So yung hospital po in terms of diagnostics medyo kumpleto na po siya, no. Sa laboratory po we have a tertiary laboratory, meaning all the basic po magagawa namin, from hematology, yung mga CBC, yung blood chemistry, and then we also have histopathology for a tertiary level na laboratory. In terms of ancillary naman po, meron tayong CT scan, meron tayong X-ray, meron tayong ultrasound, we have 2D echo, we have mammogram, and we also have an endoscopy room, no, in terms of monitoring dun sa cancer. Pwede rin po nating magamit 'yon. At saka kami kasi may mga packages kami for PhilHealth, no? Like yung sa YAKAP, meron diyang cancer screening, so kompleto kami dyan. So yung mga pasyente dito, mostly we cater for the masses din po, no. No balance billing po yung mga pasyente dito, no. Una, syempre through the help of the PhilHealth, and then through the help din po ng DOH dun sa mga MAIP, dun sa mga MAIFIP. Napaka-importante po no na ma'am, no, bilang isang doktor, kasi yung ating pong mga pasyente, nilalapit po yung mga highly specialized na hospital na katulad nito, na level 2 hospital, no. Sa papamuno po ni Presidente BBM, nakita naman po natin na marami siyang mga binubuksan ng mga hospital na specialized para mapalapit po yung mga serbisyo na medical para dun sa mga tao po. So we really appreciate the help of the national government, kasi kung provincial government lang po ng Pampanga, medyo may harapan po kami. Pero through the help of the national government po, nakakatulong po sila ng malaki para sa amin po mga doktor na mailapit
mailapit po yung serbisyong medikal sa mga tao po. Malaking tulong po ito sa amin, hindi lang po sa akin, lalo na po din sa mga medyo hirap po sa buhay. Kasi syempre, yung pong gagastusin nila na babiyahe sa malayo, like kung pupunta pa ng JBL, mas convenient po dito kasi mas malapit. And then, yun nga po, meron po tayong zero bill sa PhilHealth. So, mamamaximize po nila ng mabuti yung sa healthcare system po na binibigay po sa atin ng government. Of course po, napakalaking tulong. First time ko nga po maka-avail ng ganun sa government. Kaya sabi ko, meron palang ganito. Tapos, mula po noon, sinishare ko na po sa mga humingi ng tulong sa amin, sa mga may sakit. Mas malaking tulong po ito kasi yung cost pa lang ng transportation, malaking tulong na yan, na instead na gamitin sa transportation, pangkain na lang sa mga may pasyente. Naisip namin na makapagpa-check up din. Gawa ng ako po'y stroke victim, stroke survivor. Ito pong bagong Pampanga Provincial Hospital ay magagandang facilities, world-class facilities siya na very affordable naman. Magandang alternative siya sa iba sa mga private hospital. Unang-una po kasi malayo po yung mga kagaya sa Maynila ka pa pupunta. Kung kagaya po nandito lang po tayo sa Pampanga na malapit na po tayo. Halos naman po talaga dito sa Pampanga, hindi naman po mayaman. Kailangan po. Kaya pagka na-hospital po, humingi pa po ng tulong sa Kapitolyo, sa mayor, sa mga congressman para po ma-survive lang po yung pambayad. Sana po maganda pong tulong yon para kung ma-hospital man po tayo, hindi na po tayo magbabayad. Yun po, malaking bagay na po yun. Pangulong Bongbong Marcos, stay healthy po, keep up the good work. Malaking tulong po ang mga programa po ninyong, sir. Kaya Pangulo po, maraming pong salamat sa tulong ninyo dahil hindi na po sila pupunta sa malalayong lugar para magpa-hospital. Malaki pong bagay po. Salamat po. Thank you po, PBBM, for supporting po yung healthcare system natin, which is, I believe, kapag malalakas po ang mga mamamayan natin at may edukasyon, mas uunlad po yung bansa natin. Maraming salamat po sa pag-support po sa mga ganitong klaseng programa. Sana magkaroon pa po ng mas marami, para mas marami pa po yung makinabang. Hindi na. Siyempre, infrastructure, importante po rin. Pero yung health talagang tinututukan. Health, education, ang tinututukan. Ano po? Di ba? Yung iba natin mga kababayan, nakikita nila yung mga programa ng ating gobyerno ngayon under Marcos administration. Yung mga magaganda mga proyekto ni President BBM at saka nakikita nila yung pagsisikap ng ating presidente. Pero sigurado tayo na hindi ito nakikita ng mga DDS. Sigurado si Sir Ivan. Bakit? Ibulag sila eh. 'Di ba? Lahat kasi ng mga lakad ni President BBM at kung ano yung maririnig nila ng mga bagong programa ng ating gobyerno, pangit para sa kanila, failed para sa kanila, at walang kwenta para sa kanila, mga kababayan. Correct ba si Sir Ivan? Ganyan sila eh. Kasi very allergic itong mga DDS kapag programa na ni President BBM, kapag proyekto at mga bagong benepisyo para sa ating mga kababayan. Ayaw nila yan, ilalo na kapag nakadikit yung pangalang Marcos. Diba? Allergic kasi itong mga DDS. Pero tayo ay tuwang-tuwa, tayo ho ay nagagalak dito sa mga pinagagawa ng ating presidente. Nakikita natin kung gaano ka-hardworking itong si PBBM. Diba? Mga kababayan ko, ipinapakita ko sa inyo itong lakad ni President BBM. Kasi nga, hinahanap nila lagi itong si PBBM kung nasaan na daw. Diba kahapon, nag-flood sa social media, nag-flood sa Facebook na saan daw si President BBM. Kasi, nung nagkaroon ng kaguluhan doon sa Senado, di ba, unang-una nilang hinahanap si President BBM. Di ba? Nasaan si BBM? Di ba, gunggong talaga eh. Maraming lakad ho ang ating presidente, mga DDS. Napaka-busy niya, pero siya ay nag-monitor sa nangyayari. Meron na ho siyang inilabas sa statement kagabi na siya ho ay nakamonitor sa nangyayari. So, siyempre, siya ho ay binibigyan ng mga information
mga updates galing ho sa mga law enforcement natin. Hindi yan basta-basta susugod si President doon sa Senado. May mga sekretary ho si President BBM. Gets ba natin mga DDS? Diba gonggong talaga eh. Alam niyo yung mga pag-uutak ninyo, sinisira kasi ni Sara Duterte. Sinisira kasi ang mga pag-uutak ninyo ni Amy Marcos. Diba si Amy Marcos, mga kababayan, parang hindi talaga Marcos eh. So before tayo dadako doon kay Amy Marcos, dito muna tayo sa press con or sa konting portion lang na statement galing sa press con ni Senate President Alan St. Peter Cayetano. Kasi nga dito niya kinumpirma na wala na sa premises ng Senado itong si Bato de la Rosa. So tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. Ano, sir? At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Batos sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So, 27 ngayon, tuloy pala. yeah, around, 1:27. basta around lunchtime na ako tinawagan ni Senator Jinggoy. So, okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report. Anong oras umalis? Oo, di ba? Dito natin napatunayan na yung mga haka-haka natin at yung mga analysis natin sa nangyari kahapon sa loob ng Senado, yung kaguluhan, yung putukan, yon ay diversionary tactics lang, di ba? Yon ay part sa escape plan ni Bato de la Rosa. Nasaan na ngayon si Bato de la Rosa? O di ba nakasibat na, nakatakas na, ipinuslit na Senator Robin Hood Padilla. Yes, you heard it right mga DDS. Ipinuslit ho ni Senator Robin Hood Padilla. At ito ang ating ebidensya. Nag-usap kami mga 1 o'clock kasi normally everyday binibisita ko po si Senator Bato as part of my job. Na kung mayroong under protective custody, lalo na kaklase ko po siya sa PMA, part po ng aking duty na bibisitahin si Senator Bato. Ang report sa akin from the parking, parang tuloy-tuloy, normal lang sila. Naglakad lang, no, sumakay, at tuloy-tuloy lumabas. And the reason po to block the vehicle, to block Senator Bato from leaving? Nagtanong naman yung ating mga security, pero hindi na sumagot yung dalawang senador. At saka sa word po ng sa statement po ng ating Senate President, yung protective custody is a privilege extended to Senator Bato. Now, kung ayaw na niyang i-avail yung privilege na in-extend ng Senate, pwede naman siyang umalis. So, hindi pinigilang umalis po yung... Sir, pero ba't hindi siya nakalog dun sa exit? Kasi di ba may nilalag niyo yung exits ng Senator, yung oras ng pag-exit nila. Parang hanggang kay Senator Robin lang yung nasa log. Siguro hindi siya nakita ng gwardiya. Kasi ilalag lang ng mga gwardiya namin yung nakita nila na lumabas. So siguro baka nakayuko, nagtago. Hindi natin alam. Ngayon kung nakita ng mga gwardiya, ilalag nila yan. O, di ba kumpirmado? Nakasama ni Senator Robin Hood Padilla yung si Bato de la Rosa at sakay sa sasakyan ni Robin Hood Padilla itong si Bato de la Rosa. Hindi lang daw nakita ng gwardya, mga kababayan. Hindi daw nakita. Siyempre, claim niya yan Yan ang kanyang istorya. Pero tatandaan natin, itong si Sergeant at Arms na si Aplaska, mga kababayan, yan ho ay kaibigan ni Bato de la Rosa. Yan ho ay classmate sa PMA ni Bato de la Rosa, di ba? Matagal na ho sila magkasama. Siyempre, ang kanyang loyalty doon kay Bato de la Rosa. Kaya nga 'di ba siya ay inappoint ni Bato de la Rosa na siya yung ipalit doon sa dating Sergeant at Arms. Kasi nga mga kababayan, 'di ba yung dating Sergeant at Arms kung bakit galit itong si Bato de la Rosa at saka yung si Joel Villanueva dahil pinayagan pumasok yung NBI, 'di ba? Ngayon, sabi niya, tuloy-tuloy lang daw ang kanilang lakad. Wala daw pagganon-ganon mga kababayan. Pero meron kasing inalabas na information itong taga GMA. Yan ay base sa document ng GMA. Ano nangyari mga kababayan?
Sabi dito, paano nakaalis ng Senado si Bato de la Rosa? Based on a document obtained by GMA News. Sabi niya, 1:20 a.m., Senator Robin Padilla arrived at Senator Bato de la Rosa's office for a private meeting. That concludes after approximately 20 minutes daw. 1:57 a.m., Mau Aplasca, the Senate Sergeant-at-Arms, entered at Senator Bato's office to conduct a check, which is totoo sinabi ni Aplasca. Yung portion na yun. 2:20 a.m., Aplasca departed the office and informed the security detail that Senator Bato is retiring for the night. O, di ba? Do you think hindi alam ni Aplasca ang plano ni Bato de la Rosa na siya ay pupuslit that night? Di ba? Do you think hindi alam ni Aplasca? Alam na nila, planado na yon, or malamang sa malamang, kinontak din nila yung security. So dito sa 2:30 a.m., Senator Bato left his office and informed his protective personnel that he is heading to the restroom. O, di ba? Sinabi ba yun ni Aplasca? Di ba doon sa interview niya? Wala, hindi niya sinabi na itong si Bato de la Rosa ay pumunta pala ng restroom. Hindi tuloy-tuloy lang sa paglakad, mga kababayan, na yun ang sinabi ni Aplasca. O di ba nagsinungaling? Sabi dito sa information, si Bato daw pumunta muna ng restroom. However, he instead bypassed the restroom. Pag-aakala ng personnel or protective personnel ni Bato de la Rosa na pupunta lang ng restroom itong si Bato, pero hindi pala pumunta, kundi nag-divert, mga kababayan. Instead, bypassed the restroom and entered the fire exit to head downstairs. So, 2:30 a.m., while moving toward the parking area, Senator Bato met Senator Padilla on the 4th floor. They continued together to the basement level where an SUV was waiting. Yun na ang sasakyan ni Robin Hood Padilla. Senator Bato boarded the vehicle, which was driven by Senator Padilla and occupied by an additional staff member. Senate security personnel attempted to block the vehicle, but the SUV speed past them and successfully left the premises. Humarorot pala, mga kababayan. Humarorot. Na yun una ay ginblock pala ng mga security. Ginblock yun ng isang vehicle para i-check kung sino ang nasa loob. Pero biglang humarorot ang sasakyan, di ba? Ibang-iba sa sinabi ni Aplasca. Siyempre, hindi ba magkakatiwalaan itong si Aplasca kasi nga loyal siya doon kay Bato de la Rosa. So ngayon, balik tayo dito kay Senate President Alan St. Peter Cayetano. Kasi nga during sa kanyang press con, mga kababayan, na high blood. Yes, na high blood ang lola ninyo. Kasi nga merong reporter nagtanong tungkol doon sa putukan na kung saan na matatawag ba daw yun na under attack. Ang nagpaputok lang daw, mga kababayan, yung USAA. Ngayon, na high blood itong lola ninyo na itong si Cayetano na giniit niya na yun talaga daw ay under attack. High blood ang lola ninyo. And the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. Do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami na rin kanila? Una pong nagpaputok ng warning shot yung USAA, hindi yung sa kabilang. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but
You know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Sabi niya, if you have any doubt daw. If you have any doubt, talagang nagdududa kami. Kasi nga unang-una, naglabasan na ho ngayon yung mga ebidensya. Kasi nga ang sabi nila mga kababayan, di ba sabi ho ng mga Chinator, sabi nila, at lalo na itong mga DDS trolls, na yung, yung OSAA, nag-warning shot. Pero sumagot daw yung NBI. Actually, hindi sumagot yung NBI at merong ebidensya mga kababayan kasi nga meron sila mga kasamahan doon na mga media. Yes, di ba nakita nyo ba yung cover ni Brucias yata siya, yung taga ABS-CBN? Yes, nakasunod siya doon. Hindi sumagot ng putok ang NBI. Ang USAA lang. Ibig sabihin, yung mga basag-basag o yung mga meron na mga doon sa window mga kababayan, yung mga nasira, yun ay galing sa taga-USAA lang. Hindi yun galing sa taga-NBI. Nakita na ho sa ebidensya, nakita na ho sa mga video. Unang-una, ating tatanungin, itong taga-USAA, bakit nila binaril o pinagpaputukan yung NBI doon sa GSIS? Di ba? Bakit nila paputukan? Samantala, yung taga-GSIS pala mga kababayan, alam nyo kung bakit nandun ang mga NBI? Kasi nga, nirequest pala sila ng taga-NBI. Ang date dito, May 13 pa, the day before sa nangyari doon sa kaguluhan sa loob ng Senado, May 13, nag-request na pala ng security ang taga-GSIS doon sa NBI kay Attorney Melvin Matibag. Yan ho ang document. Yan ang document, ipinakita ho ng taga-GSIS kung bakit nandun ang taga-NBI or mga NBI agents. Wala silang intention doon na arestuhin itong si Bato de la Rosa. Kung bakit sila nandun, dahil gusto ng taga-GSIS na magdagdag ng security. Tingnan nyo, ang nakasabi dyan sa document, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines / GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation or NBI personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area. Their presence would highly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. O tingnan mo, Cayetano, tingnan nyo, aplas ko. Diba? Or aplas ka nga pala. Tingnan nyo, bakit nandun ang NBI? Kasi nirequest sila ng taga-GSIS. So, di ba ngayon, sila yung unang pinapaputukan ng taga-USAA sa pangunguna ni Sergeant at Arms Mo Aplasca. Di ba? Kasi nga, gusto sila, mga kababayan, ma-activate kasi doon yung kaguluhan. Lalo na, di ba, itong si Bato de la Rosa ay nagtawag ng kanyang mga supporter para ma-activate yung kaguluhan sa labas. Kasi ang intention doon, kung bakit gusto nilang magkagulo para papasok yung mga tao na nandun sa labas at manggugulo sa loob doon sa Senado. At doon makakuha ng pagkakataon ito si Bato de la Rosa na pumuslit. Part of the drama yon mga kababayan. Ngayon, may sinabi itong mga Chinators na meron rin silang narinig na nagdidrill doon sa gate at doon sa door papunta ng GSIS. So nag-assume kaagad itong si Babalina. Nasabi niya na sinira daw doon ang door kasi gustong papasok yung mga NBI or meron dang malaking hole na doon mga kababayan. At saka para daw hindi makapasok yung NBI, nilagyan na lang nila yung mga metal cabinet para hindi makapasok mga kababayan. Sa ngayon, merong mga ebidensyang lumabas na ito ang patunay na itong si Babalina ay nagsinungaling. Nagsinungaling itong si Amy Marcos. Kasi nga dito natin mga kababayan makita at kasama ang mga media na hindi nila sinira, kundi kanilang inayos, kanilang parang ginsel mga kababayan at para hindi makalabas kung sino mang gustong lumabas gamit ang door na yon. Kasi nga iniisip ng taga-NBI dito na baka ito yung gagamitin o dito lalabas itong si Bato de la Rosa para makatakas. So ang ginawa ng taga-NBI, ginsealed nila yon. Hindi sinira, Babalina. Ito ang ating ebidensya. Dito sa pader.
Ayan lang, pinatay na yung ilaw. Pinatay na yung ilaw. Ayan, kung naririnig yung mga kababagay na green sa likod nito. Dito ba? Dito ba tayo? Pero bakit may grind? Kasi bakit pinarinig kami Oh, di ba? Buti na lang may mga medyang kasama itong NBI mga kababayan kasi merong ebidensya. Ang taga-media dito ang makapagsabi na hindi sinira yung door, kundi ginsailed yung door mga kababayan. Pero ano ang sabi ni Amy Marcos? Sinira daw. Gusto daw papasok yung mga NBI, gunggong talaga eh. So ngayon, dahil pag-usapan na natin itong si Amy Marcos, ipapakita ko sa inyo kung gaano katarantado itong si Amy Marcos. Kasi nga meron siyang sinabi dito mga kababayan, kanyang inukasahan na ang pakanado dito lahat at saka nabigay din ng order sa NBI para arestuhin itong si Bato de la Rosa ay si President BBM daw. Dito natin makikita kung talaga bang tunay na Marcos itong si Babalina. Ipakita natin kung gaano kagunggong itong si Amy Marcos. For more details, let's watch this. Clear our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse We cannot the crowd withdraw all the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na
Kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate? Klarong-klaro na gusto ni Amy Marcos na bumaba sa pwesto si President BBM. Klarong-klaro naman talaga kasi lahat na ng mga kaguluhan ang lagi niyang sinisisi at saka inaakusahan si President BBM. Diba napansin ba natin, talagang ito si Babalina, siya yung umpisa ng destabilization. Kitang-kita naman yan talagang gusto niya na bumaba na sa pwesto itong si President BBM kasi gusto nilang iupo itong si Sara Duterte. Itong si Sara Duterte, igonggong yan hindi naman marunong magtrabaho yan at puro lang paipal yan, puro lang paninira yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang style ni Babalina, ginawa din ni Sara Duterte. For more details, let's watch this. Nagsalita na rin si VP Sara sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Sino kaya ang kanyang sinisisi? Matapos sa nangyaring barilan sa Senado, muling sinisi ni VP Sara ang Pangulo. Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Ayon kay VP Sara, grave abuse of power daw ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Una nang sinabi ni PBBM mismo na hindi NBI, polis o militar ang nagpaputok sa Senado. Nilinaw rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang direktiba ang Pangulo na arestuhin sa Senator Bato de la Rosa. Pero para sa pangalawang Pangulo, nawawala raw ang esensya ng batas sa kilos ng gobyerno. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa Constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang Constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. May alegasyon din si VP Sara na wala umanong balak bumaba ni PBBM sa kanyang pwesto kahit matapos na ang termino nito sa 2028. Doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Nagkausap din daw sa VP Sara at ang kanyang kaalyadong si Bato bago sumiklab ang kaguluhan sa Senado. Pero nang matapos ang insidente ay hindi na raw ito nakasagot sa kanyang tawag. Ako, agree ako na hindi na lang bababa sa pwesto si President BBM. Inakikita naman natin na siya ay nagtatrabaho. Nakikita natin na mas dumadami pa at na-upgrade pa yung mga proyekto at programa ng administration. Dahil yan kay President BBM, nabuking yung mga corruption sa DPWH dahil kay President BBM. Kasi itong mga gonggong na ito, itong mga Duterte, gusto nila na sila na yung makaupo para makabalik yung pogo, makabalik yung droga at mga kalokohan nila. Gusto nila makuha ulit yung power. Kaya gusto nilang mawala na sa pwesto itong si President BBM. Mga kababayan ko, itatanong ko dito, agree ba kayo na magpapatuloy si President BBM bilang presidente?
Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So dito sa ginawa ni Sara, kitang-kita ho, kanilang inakusahan at sinisisi dito itong si President BBM. 'Di ba? Anong sinabi ni Amy Marcos? Anong sinabi ni Sara Duterte? Walang iba, sinisisi nila si President BBM. Pero sino dito ang dapat sisisihin? Agree ba kayo kapag sasabihin ko dito na ang dapat sisisihin sa lahat itong si Sara Duterte at itong mga DDS senator? Sila ang sisisihin dito dapat dahil kay Sara Duterte yan nag-umpisa at dahil sa pagprotekta nila kay Sara Duterte kaya nagkagulo ang Senado. Diba? Gets ba natin, DDS? Ang dapat sisisihin dito walang iba, yang si Sara Duterte. Kasi umiiwas siya sa accountability, umiiwas siya sa pananagutan at hindi siya sumusunod sa batas. Diba? Gets ba natin, DDS? So dapat ang sisisihin dito itong si Sara Duterte at ang mga DDS Chinator. So anyways, nandyan din ang ating mga suki, mga early birds, yung nanguna na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan si Vivian De Vera, nandyan din si M.E., hi to Shane Sul, nandyan din si Marilyn Digma, Aileen Drinon, Leonardo Esteliero, nandyan din si Roger Juliano, Nozomi, nandyan din si Celso Villamen, Leonardo Manansala, Olivia Sabado, hi to Terby, shoutout natin si Rales Carlinga, Salon Salon, Emilia Estuista, nandyan din si Florifigo Mapak, hi to Analiza Ranot, GC Kim, nandyan din si Katida Dar, and hi to Maritel T. Siya nga pala mga kababayan, nakalimutan ko nga pala na i-acknowledge yung nanalo sa ating may maraming comment sa ating comment section. Di ba ang may pinakamarami ay si Ma'am Shane Sibal? So congratulations again kay Ma'am Shane Sibal. So anyways mga kababayan ko, dito tayo sa interview kay former Senator Antonio Trillanes. For more details, let's watch this. Okay, so let's begin with this development. You have Malacanang and Senate sources confirming that Senator Bato de la Rosa is no longer inside the Senate complex. He reportedly left just hours after gunshots were heard in the building. What do you make of these developments? First and foremost, it's a very unfortunate event, especially in light of the scuffle last night. And I think it's bad faith on the part of not only Bato, but the Senate majority headed by Senate President Alan Cayetano, because they made everybody believe that they will have custody of Mr. Bato de la Rosa. So the fact that this happened, it's on them. It's on them. But given the senator's past, is Senator De La Rosa on the run again from authorities after hiding for months? We have to assume so. We have to assume so. And now it's on the security forces to rectify that errors of judgment or unfortunate incidents. But if that's the case, who should be held accountable here? Does responsibility fall on government forces or security forces, or should investigators also look into possible help from within De La Rosa's circle or even from his Senate colleagues, sir? I think from the investigative standpoint, you'll have to assume that everybody could be at fault, and that's the starting point. But from an observer standpoint, it's very obvious that the PNP, for one, has very glaring lapses of security. Then the Sergeant at Arms for instigating that scuffle last night, plus the fact that the protective custody falls on his shoulders. So he should have 24/7 custody of Bato de la Rosa. Then, of course, you have Alan Cayetano, who is using the Senate as an institution to protect and cover for Bato de la Rosa for his retention of power. That's it.
What do you make sense of the timing, sir? Nangyari ang lahat ng to, yung pag-appear ni Senator Bato, pagpapalit ng liderato, and of course, an upcoming impeachment. How would you describe the timing? It's all planned. These things did not happen at random. They wanted Bato to appear so that they can change the leadership in the Senate, so that they can control the proceedings for the impeachment. And you can not rule out anything at this point, because knowing Alan Cayetano, you will have to be careful, and you'll have to, the last thing that any person would do as far as Alan Cayetano is concerned is to believe him. Yeah. Speaking of not ruling out anything, the NBI and the Philippine National Police are saying that it is also possible, sir, that the Senate standoff was staged or as a diversionary tactic. If that's the case, who stands to benefit and what could be the motive? We saw the footages last night. It was obviously staged. They knew that the NBI agents were at the GSIS premises. It's not within the Senate premises. And there is nothing in the rules of engagement of the Sergeant at Arms that they can fire at legitimate authorities. They have identified themselves as NBI agents. They are not entering the Senate, and yet he fired upon them. So there was a scenario, and then they made sure that the media covered that situation, and it was broadcasted all over the world. And while after it happened, here comes the senators on cue saying that the Senate was under attack. There was never a situation that the Senate was attacked by anybody, but that was to draw sympathy from the public and strengthen their position with the pending cases in the Supreme Court. So, sa dulo nito, sino, sir, ang makikinabang? Si Bato and the group of the Dutertes, especially in light of the upcoming impeachment. Help us understand, sir, because Malacanang and the NBI are saying that the Senate Sergeant at Arms fired the first shot. Na nagresponde lang po yung NBI agents of another warning shot, but then yung karamihan po ng mga pinaputok ay galing sa Senate Sergeant at Arms. Sinong nagbibigay, sir, ng call or nagbibigay ng go signal na ipaputok nyo na yan? Was it coming from the Senate leadership or it's the call of the Sergeant at Arms? It's the call of the Sergeant at Arms, but obviously he had prior coordination with the senators. Because they were expecting this. If you saw the footages, after their formation, they went to that specific spot and they started firing. Without any verbal altercation even, they just started firing. So, I think... Was it unusual? It's staged, obviously. It's not only unusual, it's obviously staged. Okay. Some are also connecting the Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, as a mista of Senator Bato de la Rosa at the Philippine Military Academy. Is there a possible connection between what happened last night and their pinagmula? Obviously, General Aplasca was handpicked by the new Senate majority precisely to do the bidding of Bato de la Rosa and company. So, hindi yan nangyari by chance. That's the first thing they did, so that they can fully control the Sergeant at Arms. Nadidismaya po ba kayo, Senator, that you have reporters, civilians there? If it was indeed staged, nag-cause pa to, sir, ng unnecessary panic and of course the risk that it has brought to civilians and journalists covering there? Kaya nga, it's very responsible. Talagang they put up a show. They made sure that the media covered it, narinig yung mga putukan. It's an international scandal, and na alam nilang i-cover, at i-broadcast all over para ipakita lang na parang inaapi sila. Pero when the smoke cleared, wala naman nang aapi sa kanila. Sila ang pumuputok, di ba? At yun na nga, it's highly irresponsible nitong si General Aplasca, and siguro kailangan reviewin din kung ano naging participation nito
when he was still with the PNP. Kasi yung mga ganyan, hindi ka magtataka kung bakit libo-libo yung nangamatay sa EJK. The way he made his decisions last night, grabe. Okay. Senator, you have Interior Secretary John Vic Remulla also who also went there to check, but he reiterated that he will not carry out an arrest of Senator Bato de la Rosa. You have PNP Chief Nartates also there, but there's a looming arrest warrant. Was this a missed opportunity on their part to implement the warrant? Alam mo, suko na ako dito kay Secretary John Vic. If you think at one point, he cannot top yung incompetence niya. Talagang he keeps on outdoing himself. And grabe yun. Sinabi niya kahapon, he's there to protect Bato. If you're there to protect Bato, ba't nakalusot sa'yo? Paano mo siya mapoproteksyonan? So, I give up on the guy. Okay. But ngayon, sir, sino na po ang dapat mag-take over in locating Senator De La Rosa? Because he was placed under Senate protective custody. Does the Senate's responsibility end there? Or dapat po mag-take over na yung security officials in locating Bato? It's the primary responsibility of the security officials. Alam naman natin yung capacity ng Senate, very limited yan. Pero kumbaga, dapat dito all hands on deck. It should be a nationwide manhunt for Bato de la Rosa. Pero kung gusto talaga nilang gawin. Sa pakiramdam niyo po ba, sir, hindi gusto gawin ni Secretary Remulla? Alam niya na 6 months ago na may warrant He sat on it He never made any effort to locate Bato de la Rosa the past 6 months. Tapos when he boasted about having a dragnet over the weekend, nakalusot sa kanya, nakaabot sa Senado. Tapos ngayon na nakapalibot na sila sa Senado, ando doon na pinpoint na si Bato de la Rosa, pinalusot ulit. So, yun na. So you don't see any value doon sa, di ba, nung dinismantle daw po nila yung dragnet because dahil nasa Senate na, and then ngayon i-revive nila ulit yung subpoena to investigate Senator De La Rosa on extrajudicial killings. What's the point of the subpoena? Yun na nga, meron daw subpoena, pero nung nandoon na, kinancel yung subpoena. Ngayon wala na, i-revive yung subpoena. Alam mo, at this point in time, hindi na ako na-frustrate kay Secretary John Vic kasi zero expectations na ako sa kanya So, yun na yun. Do you have an appeal to, let's say, President Marcos on this particular incident? No, I think at this point in time, hindi na dapat umabot sa level ng presidente yan. Dapat kaya na nilang gawin yan. Okay. Senator, isa po talaga sa naging malaking balita nitong linggo ay yung pagpunta nyo sa Senado kung saan dala nyo po yung arrest warrant from the International Criminal Court, which the ICC later on confirmed to be authentic and na-unseal din po yung arrest warrant. Siguro po isa sa tanong ng publiko, what pushed you to go there and present the arrest warrant, and then bakit po kayo ang nauna? Ganito po, may rumors na mag-a-appear si Bato de la Rosa sa Senado. At alam ko na may pending warrant siya. So, I went there because may personal request sa akin si Bato de la Rosa Nasamahan ko yung arresting team. So, I went there, di ba? Ngayon, the NBI was there to serve that warrant. Kaso nagwa-wonder yung media, bakit nandoon yung NBI to arrest? Anong basis? So, I took the warrant from the NBI and I showed it to the media para mapaliwanag kung ano nangyayari. So, kanila yung kinuha ko sa kanila di ba? So, yun yun. At na-explain ko na may warrant. Ngayon, they were doubting the authenticity of the warrant. Bakit nandoon yung NBI? Hindi ba yung NBI yung first na mag-verify ng authenticity nun? When they have authenticated it, they mobilized teams para i-enforce yun. So,
Yun lang yun. Ganun lang po kasimple yun. So to be clear, the copy of the warrant did not come from you na pinadala ng ICC, di ba? Ganun yung mga parang speculation din online. But it was the NBI who's serving the arrest warrant. Yes. And ito yan, alam niyo yung mga ganong issue, parang sidebar yun in light of everything. Buti sana kung hindi inauthenticate ng ICC. Then you can question all of these things. Pero na-authenticate naman, meaning legit yun, whether it came from me, it came from them. That's beside the point. Ang point nito is they prevented the serving of the warrant. So that by itself is a crime, obstruction of justice yon. Yung pagtakas ni Bato doon sa mga NBI agents, resisting arrest yun, that should be another crime. Nung paghawi niya doon sa mga female NBI agents who treated him with respect as a senator, hinawi niya. So, assaulting a person of authority yan. So, ang daming krimen na ginawa doon. And I hope all these charges would be filed at some point. Against whom? Against Bato. Then, yung mga nag-prevent ng arrest kay Bato, si Cayetano. Di ba? He prevented, he used the institution to prevent the serving of a valid warrant. Yun. Okay. So, pwede po silang makasuhan, sir? Dapat kasuhan. Sinong dapat magkaso? Dapat NBI. Okay. Yun po. Sir, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, ito pong nangyari na to ay this happened because of a man who doesn't want to face, who simply doesn't want to face the law. That's it. That's the whole story. Do you agree with this sentiment? Most definitely, And it's ironic na PNP chief siya. When he was PNP chief, napakasiga niya. Tapos he wanted everybody to follow him. In fact, sinordcut niya yung proseso. He started killing people using the PNP. Tapos nung siya na ngayon ang nasasubject doon sa batas na yan, ngayon tumatakbo siya. He's a genuine coward and the whole country saw that. Beyond Senator De La Rosa, should we expect more arrest warrants coming from the ICC for the other indirect co-perpetrators, sir, dito sa crimes against humanity charges? Yes, because the investigations of the ICC are still ongoing, and this is just my assessment, personal assessment. I think Senator Bongo is up next, then probably General Albayalde. So, but that's not gonna happen anytime soon, probably a few months down the road. How about Vice President Sara Duterte, sir? No, I don't see that happening. There's not enough evidence or corroborating evidence to meet the threshold or to surpass the threshold of certainty of conviction that's set by the ICC prosecutors. Well, the ICC is moving closer to a trial for former President Rodrigo Duterte, but as we all know, the development there was that his defense counsel withdrew and he was replaced by another veteran lawyer, Peter Haynes. How confident are you that this case could still lead to a conviction despite a new legal counsel for Duterte? I think the problem of Duterte is not the lawyers per se. It's the truth. Because everybody saw that, especially here in the country. Those who were at a certain age and conscious enough, all of us are aware that the extrajudicial killings happened by the thousands, and they were even bragging about it. It was even part of the accomplishments of the government. So, in fact, this same set of declarations, admissions, were the ones used. So, I don't see any magic happening here by the new lawyer. Okay. Sir, let me go back to the Philippines lang a bit. Senate President Alan Peter Cayetano announced that the convening of the impeachment court would happen next week, Monday at the very least. How confident are you that the impeachment trial would commence or push through under his leadership? I'm not confident at all. But let's hope for the best. Let's hope that there would be intervening events again that would make sure that the truth
would come out in the impeachment trial. And that's what we want. And I think majority of the Filipino people want that to happen. But the majority of the senators now, sir, are aligned with the Dutertes. Is that something that people should be careful or kailangan po bang bantayan ito ng publiko? Well, I've seen these senators, or some of them, jump from one side to the other. So I'm hoping that this time they would be jumping to the other side for a good reason. And that's for the truth and accountability. Lalo na doon sa House confirmation hearings, naisiwalat na po yung ilang mga dokumento that could bolster the case. Is that sa inyo ba, sir, naniniwala kayong malakas yung ebidensya sa impeachment trial? Oo naman, napakalakas. Doon sa 3 major articles, mabigat. Alam niyo yung video lang ni Sara Duterte na nag-meltdown siya. That should be seen by the people. Kasi kahit marami na nakapanood nun, but a great majority of the Filipino people, hindi nila alam na nangyari yon, na gustong pugutan ni Sara Duterte yung presidente. So mabigat yun. Yung revelations naman ni Madriaga, plus the documents from COA and those retrieved by the Quadcom, lahat mabigat yon. Then finally, yung ill-gotten wealth. Inescapable yun eh. Kasi they have billions in their banks and yet wala dun sa salary nila. Sir, last na lang po. Nung Monday, hindi kayo nagpang-abot ni Senator Bato de la Rosa. Siguro, sir, kung may mensahe kayo sa kanya to wherever he is, ano pong masasabi niyo? Kahit saan siya pumunta, hantingin ko siya. Okay, so kasama din natin, nandyan si 123 Channel from Ormoc, Leyte. Hi to Vilma Zorelia, Felma Cabato, Mones Borromeo. Kasama din natin si Shirley Risman, Ashin, Eliza Ideal. Nandyan din si Tony de los Reyes, Abing Sulet. Shoutout natin si Lorito Canaveral and si Rila Nyoko na nandyan sa Santa Maria, California, USA. Nandyan din si Rene Di Malibot, Apolonio Nocido, Haitsu Ramon Manoson and Safra family. Nandyan din si Prese Villarosa. Shoutout natin si City Marshall, Estrella Ramos, Wilbo Redoble, Corazon Bellar, and Haitsu Michael Mosquida and Rayon Enicosi. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Montolfo. I am very sure matatawa kayo dito kay Montolfo. For more details, let's watch this. Bato de la Rosa no longer is in Senate premises. What do you make of that? Eh di yung clowns yung mga PNP at saka NBI. Pinakawalan? Hindi, bakit nakawala sa kanila, di ba? They were surrounding the Senate building. Bakit nakawala? Ibig sabihin na mahina sila. Pero sabi naman ni Senate President Cayetano, he doesn't know, he has no idea where Bato is now. Pero di ba sabi si Senator Bato was or is under Senate custody. So ang may pananagutan dyan, the Senate leadership and the Sergeant at Arms. That makes diba? Or the Senate as an institution as a whole. Senate President Cayetano harboring a fugitive. Right. Oh. So are you blaming him? Yes. Yung mga putukan siya yun eh. Sila yun. Yung putukan sa Senado? Oo. Sila yun. Ang unang, walang putok galing sa NBI. Puro mga Sergeant at Arms yung mga... In fairness, Sec Edwin, nung pumutok yung storya na yan, and then lumabas na yung NBI kuno, I called up Director Matibag. And he was with his men. Mayroon silang parang command conference sa isang hotel sa may MOA. Sabi niya, wala kaming kinalaban yan because ang order ng presidente, stand down. Sila at saka yung PNP. So, nag-pull out daw sila talaga doon. Mahina ang presidente natin. Dapat, di ba, ipa-iral na sana yung warrant of arrest ng ICC. Yun nga, kasi nga mayroong, they were trying to do it the legal way siguro. Or the gentlemanly we don't way. want to
rock the boat and add fuel to the ongoing, somehow political noise, di ba? But according So, to the baka ganun. grapevine, tumakas daw si Bato, and this is just according to the grapevine, with the assistance of Senator Robin Padilla. Yes, that's what I received also that information. Di magkadikit kasi sila, di ba? Si Robin at saka di ba sabi pa nga ni Robin, pag nakulong siya, sasama siya. Pag nakulong si Bato, sasama siya. Pero sinabi rin ni Bato kay sasama ako sa hige. Pucha, hanggang ngayon hindi. Ano nangyayari nga? Akala ko he was challenging even si Senator Trillanes. Di ba? Serve me the warrant. Make my D, sabi pa niya, di ba? Pero ayun talaga ngayon. Ang tingin ko ngayon, I think, ang on the spot ngayon, ang Senate as an institution. Yan ang ano ngayon. So, si Senator Bato de la Rosa has always projected toughness. And he speaks the language of discipline and force. Pero when the law turned against him, we didn't see courage, we didn't see principle. We saw a coward, fearful public official hiding beneath the skirts of Senate. During his time as PNP chief, hindi disiplinado ang PNP. At saka, siya pa nga, di ba, nung panahon niya, PNP chief siya. Right. Na may namatay na malapit sa White House, kung yung official residence ng PNP. Doon pinatay yung Koreano. Oo. Hanggang ngayon Remember? fugitive yung suspect doon, di ba? Yung Colonel Si something. Colonel Dumlao. Hanggang ngayon. Is the Senate leadership to blame for this? Yes. Why? Well, they allowed Bato to leadership. Cayetano. Di ba nakapasok si Bato, saan siya sumakay? Sa kotse ni Cayetano. Inamin yata ni Senate President Alan. Mismo. In other words, all the while, tinatago niya si Bato. Right. Yeah. Di ba? Oo. But the whole thing, bumalik si Senator Bato de la Rosa to the Senate was because of Sa botohan. Sa botohan. Oo. So, in order to engineer a coup, you need the presence of Senator Bato. Correct. Oo. So, right now, wala siya. So 12-12. Ano mangyayari niyan? So, 12. magbabaliktaran ulit? Another coup. Most likely. Parang Most likely. May boto parang ba? banana republic na ang Senado Most likely, sa Monday, sigurado. I foresee another change of leadership. Pang-limang Senate President. Maganda naman ang pamamalakad ni Tito Soto. Ba't pinalitan nila? Politika mo eh. Politika eh. Parang mo, the irony there is, Tito Soto is not a lawyer. And maayos yung pag-manage siya ng Senado. Correct. We have a Senate President who is a lawyer, but who does not quote the Constitution. He quotes the Bible. Madrama kasi. Alam mo naman yung mga bading, madrama talaga yan. Nung isang na-point out yung doon sa yung custody, di ba? Law experts are saying that there's no... Siguro alam mo rin to, kay Edwin, being a lawyer, na walang batas na nag-empower ng Senate to have custody of their members. Ang sinite ni Senator Alan, Senate resolution. Correct. It has no force and effect of a law. You two guys have been in journalism for the longest time. Do you recall, we have precedents where a senator was arrested in the Senate, right? I think si JPE was, remember? Was he arrested in the Senate? Yes, in the Senate, premises of it the was Senate? Jovito Salonga who was then the Senate President. And Senator Frank Drilon was the DOJ Secretary. Remember the rebellion case? Yes. Pero doon mismo na He inaresto. was arrested there. And then si Trillanes was arrested there. Yes, that's right. So, it's not, parang, instead of, and remember, the Constitution says you're only protected for as long as the penalty for the crime that you committed is less than 6 years. Yeah, less than 6 And years. while in session. So, he doesn't even fall on that exception. That's why they're making their own protective custody, which is nowhere found in the Constitution, as the basis for protecting a fugitive from justice. Ano bang mangyayari dito kung may magdidemanda kay Cayetano? Anong mangyayari sa kanya? I mean, that's harboring a fugitive.
I have no idea if the government or sila Melvin Matibag would even endeavor to file a case. Yeah, pero because you're a lawyer, legally, abogado ka, mayroon paanong, bang, does he have a... anong offense ni... Obstruction of justice yan. Because you're harboring a fugitive from justice. But they're claiming, this is the funny thing, that the warrant of arrest was issued by ICC, which is part of the Rome Statutes. We were a member. Yes. And any treaty that we entered into becomes part of the law of the land. And this very same people who signed on and approved the Rome Statute are now denying the powers given unto the Rome Statute. Even it's no longer a question of the Rome Statute. The Supreme Court has already decided in a case where we will honor our obligations, residual obligations as it is right now. O honor pa rin natin yan. I was expecting na yung dahil there was no TRO from the Supreme Court. Exactly. Aarestuhin na si Bato. Yes. Theoretically, kahit na walang TRO, kaya inaasahan ng, di ba, kampo nila Bato yan eh. Na there's a TRO, so he will be safe. Unfortunately, the TRO did not agree with the petition filed by Bato's camp. That's why, nagkandauga, I think mga around 4:30 nang narinig yan eh. Ang sinasabi nga ng camp ni Senator Bato wala tayong, kumbaga walang force and effect yung ICC. But the mere fact, for me, the mere fact that they went to the Supreme Court is a tacit recognition of the validity of the ICC. But it's not even a tacit recognition. There's an explicit recognition by the Supreme Court in the previous decision. Yes. Remember when sina Laila de Lima, sina Frank Drilon, in the time of Duterte, filed a case questioning the withdrawal under the Rome Statute. Sinabi ng Supreme Court, pwede yun, but we are still honor-bound by our obligations under the Rome Statute. And forget about sasabihin nila na Rome Statute yan. The Supreme Court already declared it as we're obligated. Pero yung offenses, hindi panahon ni Digong as president, kung hindi panahon niya as mayor. Remember? Panahon, any offense that are being investigated, any offense that's being investigated by the ICC are being investigated only during a time when the Philippines was a member of the Rome Statute. So, nung panahon, kung kailan tayo member ng Rome Statute, those are the only offenses that are being investigated by the ICC. And therefore, sabi ng Supreme Court, hindi ito ICC. So, forget about ICC as questioning it. The Supreme Court has already ruled it. And all this DDS, I'm sorry, DDS propagandists, stop lying to the public. Yung nakakapikon you're only favoring one side. Sasabihin nyo, bias kami. Ba't sa Supreme Court, bias din ba? So, nagsalita na Supreme Court. Wala ka namang maasahan sa DDS. Mga estupido naman yan. Wala namang pinag-aralan. Karamihan, wala namang pinag-aralan yan, di ba? Ano mga maasahan mo? Pero, ang grabe, nakakahiya yun. Yung staff ng mga senators, yung shuttle bus nila, kahapon, kinukuyog. Kinuyog din yung sasakyan ni Tito Soto. Oo. Siya lang pa naman nagdadrive niyon. Walang bodyguard yan. Hindi nagbabodyguard si Tito. Siya lang nagdadrive Kaya nga galit na galit siya eh. Takot na takot yung mga Senate employees. Kasi pati yung Senate shuttle bus eh. This is the si Senate President Alan Cayetano will go down with the footnote in history where the dignity and the respect to the institution of the Senate has been degraded. The Senate, our Senate has become the laughing stock of the community of parliaments in the world. Umabot na sa New York Times yung kaganapan kahapon. Well, I'm sure CNN, BBC, lahat ng mga lahat, Al Jazeera, lahat. Yeah, pero biro mo, yung New York Times, dapat mga maliliit na ganong bagay, malaking bagay yan. Lalo na ngayon, natakasan. Or pinatakas, or nakatakas. Another noted by the spokes is the Senate chaos where gunshots were fired. Who do you think may pakanan yan? Si Alan Peter. Bakit? Why do you say that? Kasi unang-una, ang sabi ng Tweety Bird ko. Sandali, ang daming Tweety Bird dito. Si Jess Francis may Tweety Bird. Anong bird ba yan? Lalaki ba yan o babae? Basta bird. Delikado. Sabi ng Tweety Bird ko,
Na ang unang-unang isa sa mga dahilan, si Cayetano ayaw niyang umabot yung impeachment sa Senado. And then, of course, si Cayetano ang sila ni Bato ang nagpakana. Ewan ko kung mayroon kayong footage nung before it actually happened, yung gunshots were heard. Nagkasit sila ng mga baril eh. Oh. Nasa Sinong sila? viral yan. Sinong sila? Yung mga sergeant at arms. So silang, they're the only ones present there, di ba? Yes, may mga reporters andun eh. Sila lang may baril eh. Oo. Doon. Nagkasa sila ng baril. Hindi, This was before. For what shortly. reason? For what reason? Yun na nga, nagpaputok na. So it's really, so you're saying, as what Corina mentioned in her show this morning, it appears to be a stage, ano? Are you saying it is Oh, yes, staged? yes. Definitely. Staged yun. For the purpose of? Para yung mga DDS to get the sympathy of the public and for the DDS to gather, to converge in the Senate. And then what? To topple what? Wala naman, malayo yung Malacanang. Para gumulo ang administrasyon. So destabilization, part of the... Part yan ng destabilization. Masakit yan eh. I mean, para sa atin. Do you believe that there is a, do you believe that Senator Bato de la Rosa should be arrested? And is there a basis to arrest him? Yes, dapat naman eh. Kung si Digong na-aresto, bakit hindi siya? And is the action of the Senate leadership protecting him a valid reason to protect one of its members instead of observing the law and allowing him to be arrested? No way. Kailangan talagang kuan eh. He's not above the law. Nobody's above the law. Pero ang gulo, pero so you're saying the whole thing was staged. The only people with arms there were the Senate Sergeant the at Marines Arms, yes. detachments. The personnel of the Senate Sergeant at Arms. Pero di ba ang Sergeant at Arms mista ni Bato? Kaya nga mista ni Bato, kaya nga sila, di ba? Kaya pinoprotektahan niya si Siyang Bato. nag-recommend. Oo. Si Senator Bato endorsed him to be the Si Aplaska, si Mau. Oo. So paano yan? So all this thing was under the cover of gunfire so that he will be able to escape or to elicit sympathy from the public? From the public. But how can you elicit sympathy from the public? But how can you elicit sympathy from the public? Which, as you said, ang tapang-tapang ng projection, ang branding niya, matapang siya, pero nagkaroon ng warrant of arrest. Pero paiyak-iyak pa siya, di ba? Exactly nga. Makakanta-kanta pa siya na sintonado na yung PMA hymn. Hindi, yung storyline nila na inaaresto si Bato, na wala namang jurisdiction ng ICC, yun ang storyline eh. No. Yun ang So, ibig sabihin, parang nagpupumilit, ginagawa ng paraan para mahuli lang or maaresto si Bato. Yun ang storyline. Pero, to me, as a former journalist, if you recall, na mga last week pa, mayroon ng ugong-ugong ng Senate coup. No? Uh-huh. I think all of this are happening because there is a grand plan politically. This situation in the Senate, all the things that happened in the Senate, I think, kasama sa script. Ano yung grand plan? Destabilization. Destabilization. And, that extent? Oh, destabilization yes. to avoid Senate trial. Yun na nga, yung So Senate, yung impeachment para hindi dumating sa Senado. But Mon, we know for a fact that there's no love lost between Senate President Alan Cayetano and Vice President Sara Duterte. Remember, when he was Speaker in the House, he was removed through the machinations of VP Sara. Are you saying, ang alam ko si VP, si Mayor Sara noon, yes, was responsible for the removal of from Alan. the Speaker of the House. Because there was supposed to be a power sharing si Lord ang between... pinalit. Di ba may usapan silang power sharing, si Alan Speaker and then power sharing with Lord Alan Velasco?
Politics of convenience ito. Yun. Siyempre. Yun, ganun kasimple lang yan. Simple. Ganun kasimple lang yan. There are Politics no of permanent accommodation. enemies. Right. Ha? Only permanent interest. So, paano yan? So, now that Bato de la Rosa is no longer there, what happens to the majority? Is it going to turn again? So right now, 12-12 sila. Senators present right now, 12-12 sila. The situation... Actually, 13-11, di ba? The situation in the Senate is fluid at this time. Which means that there's a possibility of another Senate coup. Yes, maaari. Yung sabi nga ni Ben, maaaring magkaroon na naman ng change of leadership. Banana Republic na nga. Lalo na ngayon na halimbawa kami, halimbawa tayo sumama sa majority, new majority. Eh yun nangyari na parang lalabas ngayon sa public na responsible tayo sa pagtakas o pagpatakas o alis ni Bato. Di siyempre mahihiya ka. Oh, I don't want to be associated with this group that is suspected of harboring criminals and aiding the suspect of for evading the law. But do you believe, kasi sabi ni Senate President Alan Cayetano, he's willing to give up Bato if necessary. Do you believe that? Eh siya nga ang nagpatakas eh. Siya na yung-orchestrate nung putok-putok. Di ba? Putok-putok. Putok-putok daw sa Senado. ang Senado, hindi na Senate ngayon eh. Ang tawag doon, Fort Pebbles eh. Pero wait, itong tweet, may Tweety Bird daw, Simon, may dalawa siyang kapatid sa Senado. Ano kasi sabi ng kapatid mo, magbigay ka wala, definitely hindi ko Tweety Bird yung dalawa. Ayaw ko makipag-usap sa akin. Kuya naman, wag mo naman ba natin yung mga kasama ko. Lalo na si Rafi. Wag mo naman ba natin, nakakahiya naman pag nagsasama kami, parang hindi kami kinikibo. What do you sense about your brother? Ano ang damdamin nung, if you know your brothers, what do you think are their sentiments in this whole charade? I would, although I haven't talked to them, I would say that they're for the arrest of Bato. So what now? So where are we? What do you think? As a political observer, what Anong sabi ng Chinese curse? Sabi niya, may you live in interesting times. Challenging. So what do you see happening from today? Fluid ang situation, as I said earlier. Anything can happen. Pero ang dapat bantayan natin ngayon, yung mga ports, seaports, airstrips. Baka ilipad yan si Bato somewhere, di ba? Eh, yun ngang 6 months, 7 months na wala siya, hindi mahanap-hanap ng... Well, wala pa naman siyang pero this time dahil... Paanong mahanap-hanap? Andoon kay Cayetano. Sa daw may nagsabi sa akin na sumakay daw sa sasakyan ni Senator Pia. Doon sumabay yung pagpasok sa Hindi, Senate. si Alan mismo nagsabi. Yung sasakyan niya. Oo. Pero may iba akong information. I don't know, I'm not sure. No. So, ang gulo ng Senado ngayon. Ay, ano pa? So, but somebody has to... So, what's the likelihood of a Senate coup again? More likely yung baka may change of leadership again. Yung sinasabi mo, baka may change of leadership again. Eh, sinong most likely? They have to... Pipitas, right now, the numbers are 13-11 eh. So 13-11... Nawala si Bato, so 12-11. Kung hindi, pero meron silang bagong rule na inapprove na electronic voting. Pwede ka magboto outside of the halls of Senate, which is a stupid decision. Ganun ba yung paano itong impeachment ni Sara? Paano yan? Kailangan physical presence ba yung We don't know mga with this. senators? We don't know. They haven't come up with the rules yet. But so far, there was a resolution. That was a motion to move. Kung mayroong ganyang silang rule, bakit lumitaw si Senator Bato No, that was physically?
after siya lumitaw, may majority na sila, nag-move sila na magkaroon ng electronic voting. So that in anticipation for someone like Bato who will be arrested, that he can still vote. This is in fact Senate President Franklin Drilon was not very happy with that particular decision because at the very least, diba, lahat ng cardinal rules sa Senado, you go, at the very least, ang pwede mong gawin, mag-attend ka, magboto ka. Ngayon, gagawin nilang electronic voting. Kahit Especially yung ganitong situation ngayon na mayroong ganyan. Kaya parang talagang, who is hiding from the law, di ba? Tapos ito, titingnan ng tao yan, just to accommodate Senator Bato eh. Yan ang perception So niya. right now, they have to flip the majority to revoke that particular. Pero paano kung parang imminent na yung arrest nila Cheese Escudero, Joel Villanueva at saka Jinggoy? Sabi ba ng Tweety Bird mo yun? Parang Tweety. Mayroong nagsabi na baka daw ma-arresto na yan. Ewan ko ba? Para yung sa impeachment. So paano? So mga may numbers na yung sa kabila. Pero in your estimation, assuming we flip the Senate majority, who do you think should replace the next Senate President? Hindi ko alam eh. But if you're most likely, sino ang qualified to be Senate President? Gusto ko si Lacson. I may not... I've had differences with him in the past, pero gusto ko siya. Na sana Okay rin si Senator Ping. Ako ang tingin ko dyan, magandang material dyan, si Senator Win. Yes. Senior. There's a question that was asked somewhere in the should John Vic Remulla also be blamed for this for the escape of Hindi naman Bato? kasi pumunta nga siya doon eh. Pumunta siya to pacify both camps. Pumunta, in fairness to him. So he shouldn't be blamed at all. And also he mentioned that there was no intention to arrest Senator Bato de la Rosa last night. Pero talagang may balak na. Talagang yung NBI talaga ang balak na. Kasi, di ba si Remulla, under niya yung PNP. Parang baka sabi ni Remulla, stand down. Right. Pero yung, talagang nagsisikap yung NBI. Masigasig yung NBI. Maaga po. At saka NBI. ang problema nga dyan, kasi nga, itong PNP, NBI, stand down ng order sa kanila ng Pangulo eh. That's what I learned last night, no? I called up several friends. Ano kako ang marching orders ng Pangulo? Stand down, NBI, and other law enforcement agencies. Narinig ko ang Pangulo. So, walang tao doon. So, siguro it was an opportunity. Wala palang bantay dito eh. Takas na natin to. Okay. Diba? Let's move on to another topic, Mon. Another headline noted by this post is the House of Representatives has already formally transmitted the articles of impeachment. In the first place, were you surprised that they were able to secure 257 votes, higher than the votes on the first impeachment? Hindi ko nga kuha. Ano bang nangyari dyan? Parang talagang galit na sila kay... Marami nang galit kay Sara. Kasi nga, It parang... appears. ikaw, mas alam mo, kwento mo. Isang ano dyan, kasi di ba, prior and during the hearings, ang sinasabi ng mga, halimbawa, yung NUP, another congressman, na we'll see yung ebidensya na iprepresent sa hearings. So, nag-hearing sa several charges, di ba? SALN, tax, etc., etc., no? Naglabasan doon. So apparently, mga congressman, nagbagong isip. Nandiyan naman pala eh. Alam nga naman pumikit kami niyan. So siguro ganun. and also- Unlike before, walang naglabasan na ganun. Yung last year na impeachment, wala pang mga ganun. Yung AMLAC report na 6.7, di ba? Tapos, Siguro yan that was the turning point, yung AMLAC. Right. Ando na yung smoking gun eh. So, we also received on the weekend, may balita that gumagalaw rin ang INC. Di ba? Gumagalaw talaga. Pero mukhang Gumagalaw. Pero kung kung gumalaw sila, paano yung AMLAC? Yun ang kuha ng tao eh. Uy, ano ito? Ano ito? Paano itong... Siyempre yung mga kongresista din, sasabihin nila na, wow,
delikado ako dito sa mga botante ko kung if I don't vote for impeachment. Yung sinabi nyo kanina that to stop the impeachment trial kaya nagbaligtad ng Senate majority, but according to si Corina Sanchez was able to interview si Senate President Alan Cayetano at sinabi ni Alan Cayetano that the impeachment will be in forthcoming will be agad-agad. Maniniwala ba kayo sa sinabi? Hindi ako naniniwala kay... Wala kang tiwala kay Alan Cayetano. Mahina talaga mahina. Madrama nga. Ano? Madrama si Bading. Ha? Madrama. Malaliable tayo nito. Hindi, buti na lang na merong intro na all the Pero kahapon humanga ako sa kanya. Di ba sabi ko pa nga kahit na bading yan, pero nagpakalalaki yan para i-defend yung integrity ng Senate. ngayon? Ngayon? Bading pa rin siya. But seriously, when do you think do you think that they will convene the impeachment? Of course, they're coming up with the rules yet. Ano? Yes. But when do you think? Do you believe that Alan Cayetano will really, assuming that he's still the Senate President, will proceed forthwith in the definition? Yun na nga yung kanya, di ba? Yung kaya nga niya pinagulo yung Senado para to prevent the impeachment from reaching the Senate. Isa sa mga reason yun. So hindi kayo naniniwala talaga? Hindi ako naniniwala doon. Ano ito? So hindi dribble to? Ay, parang basketball. Oo nga. Oo. Pero anong fairly forecast mo, Mon? Halimbawa, magtuloy-tuloy yung hearings. Do you think VP Sara will be convicted or what? Di ba, ang impeachment kasi political process yan. If they have the numbers, so ibig sabihin, hindi siya mako-convict. Paano yung preponderance of ebidensya? Wala yan. Yung sa Senado, walang ganun eh. Walang sa impeachment, walang preponderance of evidence. Yeah. Di ba, isang issue na kinakapitalize ng mga DDS, bakit daw si Senator Sani ang may kopya ng ICC warrant? Hindi naman siya, hindi man siya NBI. Self-appointed sheriff ng ICC. Pero siya yung, di ba, siya yung nag-file ng kaso? Yes. So apparently, he was binigyan siya furnished. ng, correct. Kasi siya yung complainant. Parang that's the reason. siya yung, siyang napasimuno ng kaso, di ba? Ng filing of crimes against humanity. So how do you view the conduct of Senator Trillanes in this whole affair? He's the front and center right now. He even, remember, like you said, make my day, so Bato dared him to show up. And he did show up. He's doing well para sa akin ngayon. Although kuminsan, di ba, out of line kuminsan si Trillanes. But in this particular cases, he's doing the right thing. And so to a large degree, he has become the tip of the spear. Yes. In apprehending the arrest of That's right. Bato. Kaya nga, di ba, siya mismo nagdala ng ng warrant of arrest. Si Bato naman galit na galit kasi sabi sa kanya, walang warrant of arrest. Sumama ka, kaya galit na galit siya ngayon. Bakit sinabi? So, may nagsabi sa kanya na walang warrant. Kaya pumasok ka sa Senate. Sino nag-convince sa kanya sumipot? Ay, siyempre, baka si Cayetano. So nagulat din na nandun. So if that's true, parang nilaglag ni Alan si Bato. Hindi, kasi hindi naman alam ni Alan na may warrant of arrest. Hindi rin niya alam. Hindi niya alam. So, kaya magaling si Trillanes, di ba? Yung cloak and dagger. So, ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Senator Trillanes na nakawala, nakatakas, o pinatakas, o kung ano mang tamang ang sabi term niya, doon? I saw in an interview, sinabi niya, the whole thing was staged. At least what happened last night, sa pakiwari niya, it's similar to what Mon was saying, stage lahat yung nangyari. Stage lahat yun, yung putukan.
may mga patay-patay pa ng ilaw. Oo nga. Siguro ito ano yung CCTV, di ba? Baka Parang makikita patay, yun eh. patay sindi. Alam mo naman siguro yun. Patay sindi. Pero yung yung halimbawa, yung paano ngayon yan mag-investigate yung law enforcement Sabi doon daw, sa pagtakas, pagkawala Parang or may joint investigation ng Senate. Paano kung sabihin na and naman ng Senate, we are protecting the Senate as an institution. Hindi kayo pwede rito. Pwede ba yun? Nag-agree now, I saw a news last night, may joint investigation, Senate and NBI or whoever. Basta. Nag-agree daw si Senate President Alan Cayetano. But my thing Hindi, also... yun doon sa Investigation. Sa mga putukan. Itong pagkawala ni Senator Bato. Kasi that's more, to me, more paramount. Who do you blame? Siyempre, ando na. Senate leadership for protecting a fugitive. Ang kwento sa... ito, first day, si Bato raw was an action man. Second day, he was an dramatic actor. Third day, komedyante. Komedyante, hindi man dramatic. Kumbaga si Bato, kalbo na, di ba? Kaya he's acting the part of a comedian. Okay. But my question to you is, at the same time that Bato de la Rosa was pleading for President Marcos to allow him due process and all that, he was also attacking President Marcos at the same breath. So what do you make of that binary attitude? Hindi mo nga siya maintindihan si Bato eh. Kasing sintonado niya, yung kumanta siya, sintonado. Kasi yung utak niya, sintonado rin eh. Ilang libel count ako. Ilang natin dito. Baka niya. Kasalanan ninyo, bakit inimbita ninyo ako rito? baka result yan ng baka result nung takot niya. Pero ngayon, ang natatawa ko dun yung di ba dapat yung parliamentary language elegant. Elegant. Diba? Sabi niya, natatay ako. Sabi ko, wala na talaga. Oh my God, the Senate has gone down. Pero ang pa doon, yung di ba tinatanong siya ng reporter, bakit nandito kayo? Parang galit na galit siya pag wala ako dito. Hinahanap niyo ako, gusto niyo ako nandito. Grabe, kawawa na yung mga reporter. Pero yung mga senators of the past, hindi mo marinig yung nagtatay ako. Pero ngayon, yung tumakas siya, apparently tumakas siya. So that's a sign of di ba? Yung talagang guilt. Di ba? Flight is an admission of guilt. I think that's fairly obvious. Takot siya mapadala sa yan ang niya. Kasi, pero ang nakakatawa kay Bato, di ba sabi niya noon na gusto niyang samahan si Digong. Oo, sinabi niya rin. Sinabi niya yan. Ngayon, bakit nagbago yung isip niya? Baka akala niya it will never happen to him. That's why he was so brazen enough to boast something like that. May kolatilya pala yung sabing sasama siya. Hindi pala yan unconditional na sasama. Wala siyang unconditional love kay President Duterte. Sasama siya pagka may order. Yan ang kolatilya from the local court. But let me ask the two of you. When President Duterte was arrested, there was a huge sympathy to President Duterte. Yes. Parang nagalit ang taong bayan. Do you see the same measure of sympathy towards Senator Bato de la Rosa? Mukhang hindi. Because? Because of his actuations eh. Parang, at saka, nag-absent siya, ang tagal-tagal. Right. Di ba? 6 months nga pala. 6 months ka nag-absent. Pagkatapos, pagdating doon na gagalit ka pa sa mga reporters. Pinagalitin mo. Pag wala ako dito, hinahanap ninyo ako. And then we understand that he refused to return the salary for work not done. So, hindi, tsaka malayo din na Sec Edwin i-compare si President Duterte kay Bato. Mga palang mukha talaga. Moving to, if we zoom out,
do you think this whole situation here will have a peripheral effect on Vice President Sara? I think so. Why? I think so. Dahil ano to, yung mga tao, unang-una yung mga tao nakita, na-realize nila, kahit na yung mga stupido na DDS, na-realize nila na paano ito, yung especially yung AMLAC, di ba, dumating. Pagkatapos yung the drama in the Senate, ayun na, marami na magbabago ng isip. So may tama si ano. Pag ganyan yan, how do you think the senators who are friendly to VP Sara, do you think it will also have an effect on them? Kasi tingnan mo yung Okta research, di ba? Ngayon, tumaas si Lenny. O si Sara, bumaba. Ang taas ni Senator Raffy Tulfo. Yung Oo nga pala. Usapan muna natin yung ano to. yung Ano sabi ng Tweety Bird mo? Pero do you believe when he said that I'm not interested in the presidency? Sabi niya yan kasi my advice to him was, you're safely ensconced in the Senate. Bakit ka pa mag-aambisyon? Is term out? Term out ba Hindi si pa, hindi pa. Raffy? Hindi pa. Oh, pero pwede naman siyang tumakbo ulit. Yes, pwede pa. Pwede pa. Kaya pwedeng siyang tumakbo. He's a sure winner kung sa Senado. But unlike him, your other brother, Erwin, is not terming out. So he can run and still maintain his Senate position. Hindi ko alam na yung hindi namin pinag-uusapan yan, yung politics. Naksa. Kasi Hindi rin pinag-uusapan ito. Hindi, Montulfo for Vice President na lang tayo. Ayaw pala nung dalawa niyang kapatid. Delikado ito. Baka maging Sara Duterte ako. Yung mga confidential funds. Anong tingin mo, Mon, being a former veteran police and defense reporter, columnist ito, at saka dami niyang contacts dito hanggang ngayon, sa network, sa PNP, AFP, etc. Do you think that now that mayroon ng ICC warrant, di ba, si Bato, tumakas, apparently, tumakas. Do you think that the AFP, PNP, NBI, all law enforcement agencies will now talagang magsusumikap, maligalig na habulin, hanapin? Siyempre, kasi napahiya sila eh. Is this an if situation or when situation on the is this a matter of time? And are you confident that they will be able to effect In a matter of time, maalis siya, makukuha si Bato. Dahil unang-una, yung kanyang description niya, bulky siya. Pagkatapos, kahit na, sabi nga niya, di ba? Kahit na nung nagpiloka siya, at saka yung kanyang thick Visayan accent, giveaway yun. Pero how is it that 6 na buwan, di siya nakita? Ay, tinago siguro ni Cayetano. Pero Mon, ang daming mga fugitives natin. Si General Bantag, si Atong Ang, di ba? Yung si General Dumlao, si Colonel Dumlao, and others, di ba? Hindi pa nakakikita. Ito na naman si Senator Bato. Do you think you're confident that the law enforcement agencies napahiya sila dito eh, yung police at saka NBI. So babawi sila yan. Saving grace nila pag nakuha nila si Bato. Lalo na sa international community, sa ICC, di ba? Nagmukha silang tanga eh, yung NBI at saka PNP. Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan kasama natin si Roger Juliano, Marian Reyes, Alexis Candor, Lilia Alpes, Silent Sage, Seth, nandyan din si Tasky, Leslyn Blanc, Romeo Birmas, Orland Manral, Evelyn Garcia, Shanae, nandyan din si Cecilia Gavina from Hong Kong, Juna Aplaska Galios, Cura Yancy, Diosdado Canonigo, Leonides Gaspar, Ariel Cortez, and Hatso Berge Valdez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Basbasan mo ang sambayan ng Pilipino ng kapayapaan, pagkakaisa, mabuting kalusugan at lakas ng loob sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ingatan mo po ang bawat pamilya, manggagawa, kabataan at mga lider ng aming bayan upang manaig ang katotohanan, malasakit at katarungan. Hinihiling din namin ang iyong banal na proteksyon para kay President Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng karunungan, malinaw na pag-iisip, matatag na puso at kaligtasan laban sa anumang panganib habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin para sa bayan. Naway gabayan mo ang Pilipinas tungo sa mas maayos, mapayapa at masaganang kinabukasan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang linggo kasama ang mga magsasaka sa Capiz. Direkta na kasi ang pagbili ng gobyerno ng bigas mula sa mga magsasaka habang napapanatiling abot kaya ang presyo nito para sa mamamayan. Sa ginanap na bagong Pilipinas program sa Capiz, nakapagpamahagi ang pamahalaan ng bigas sa nasa 500 pamilya habang nailatag na rin ang programa sa mahigit 700 local government units. Hindi rin naiwan ang sektor ng edukasyon kung saan mahigit 8,000 guro ang nanumpa matapos ma-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Samantala, halos 80,000 na kaguruan sa buong bansa ang hindi na kailangang maghintay ng 1 hanggang 2 dekada para sa susunod na promosyon. Suportado rin ng pamahalaan ang pagdaragdag ng mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang mga siyentista ng bayan sa 2026 National Invention Contest exhibits kung saan nagpakita ang mga Filipino inventors ng mga inobasyon para sa mas mabilis na pagdetect ng mga sakit at mga kagamitang makatulong sa produksyon ng mga magsasaka. Buo ang suporta ng gobyerno sa mga inisyatibang ito at hihit ng Pangulo, hindi lang dapat manatili sa laboratorio ang mga inobasyon, kundi dapat maging praktikal na solusyon sa pang-araw-araw na buhay. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inalibang Uplift Committee meeting kung saan napag-usapan ang pagsusulong ng Uplift Bill sa Kongreso na layong palatagin ng fiscal flexibility at palakasin ang pagtugon ng gobyerno sa kinahaharap na energy emergency. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng maternity benefits ng PhilHealth kung saan mas mataas na ang coverage para sa normal delivery at cesarean, kasama na ang mas maraming prenatal at postnatal care services. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng buhay. Nakipag-ugnayan din ng Pangulo sa National Administrative Peace and Order Council meeting. Layunin nito na mas patatagin ang koordinasyon ng national government at mga LGU upang mas mapababa ang krimen at mapabilis ang pagresponde sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Himulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Leyte na ngayon ay makakapagsuplay na ng tubig sa higit 2,000 hektaryang taniman at makatutulong sa halos 2,000 magsasaka. Namahagi din ng Pangulo ng 10 kilong bigas sa bawat pamilya at naglaan ng 200 piso sa bawat barangay para suportahan ang edukasyon at iba pang pangangailangan sa Eastern Visayas. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay former Japan Prime Minister Kishida Fumio para sa mas pinalalim na kooperasyon sa ilalim ng Asia Zero Emission Community, lalo na sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa supply ng enerhiya. Layunin ng Pilipinas at Japan na mapanatili ang matatag na fuel supply at mapalawak pa ang mga pamumuhunan sa mga proyektong pang-enerhiya na lilikha ng hanap buhay para sa mga Pilipino. Nagtungo rin ng Pangulo sa General Santos City para sa isinagawang job fair